Hi guys, what's up? I'm Michelle Winning today. Tara, pag-usapan nga natin itong issue ng SMNI anchors, no? Walang iba kundi si Dr. Abadoy at saka si Ka Eric Celis. So, nagbigay na nga ng reaction si Attorney Libayan, kung maalala nyo nga, months ago, no? Kinall out nila Dr. Abadoy si Mayor Magalong. And medyo hindi ko siya, aminado ako na hindi ko siya pinanood, no? So, I have no idea exactly kung ano nangyari. And here, tingnan natin, no? Sa totoo lang, para sa akin, make it make sense. No, yung mga pag-atake na ginagawa nila ngayon sa SMNI. Okay? Pakinggan muna natin si Attorney Libayan at pag-usapan natin ng mga naging komentary niya at saka yung mga naglalabasan pang mga information laban sa SMNI. Welcome sa isang mong live stream. Mga kapatid natin, headline. Ito, December 1. Kahapon lang, mga kapatid natin, SMNI flagged for allowing non-KBP accredited broadcasters to go on air. Okay, ito po ay sa Philstar Global. Sino po itong mga non-accredited broadcasters na sinasabi nila na nag-go on air? Itong si Dr. Badoy at saka itong si Jeffrey Celis. Z pala ito, Celis. Akala ko S. Anyway, mga kapatid natin, sabi dito, yung SMNI daw, no, paparusahan daw ng KBP o ng kapusanan ng broadcaster sa Pilipinas dahil hindi accredited itong dalawang host nila na ito. Tapos nag-go on air. Okay. Dito na guys, papasok ang una nating tanong. Lahat ba ng broadcaster at anchor member ng KBP? Okay? Or pinag-iinitan lang ang SMNI? This is something that we want to understand. We don't like biases. We don't like selective prosecution or persecution ng kung ano pa man. The thing is that, kung mali nga ito guys, no? Kung mali o hindi dapat na umupo dyan dahil nga sila ay non-member of KBP. Dapat tanggalin lahat. No? Take note, tanggalin lahat ng mga nag-a-anchor or broadcaster na hindi member ng KBP. Ngayon, I was able to pull out itong Broadcast Code of 2011, no, as amended ng 2011. Okay? So dito makikita natin sa kanilang table of contents, nandito yung program standards. Okay? It's very interesting. It is very nice to go over it. Bakit? Kasi pwede tayo igay nito sa tamang proseso natin. 'Di ba? Para tayo mas maging effective at some point. Napapaisip na nga ako na hindi naman ako broadcaster, hindi naman ako but then nagkakaroon tayo ng pasok tayo sa article 2, no? Analysis and commentaries. Okay? Hindi man tayo nasa big media, but it's nice na we are guided by this, rules and policies. Okay? Kumbaga, pasok tayo sa standards. So, andyan, diniscuss nila dito yung mga bagay-bagay. And it's very interesting. It's only 52 pages. I really want to go over it. Now, there are parts of this document na nabasa na rin natin, especially dito sa section na to. Itong tatlong to. Okay? Kasi marami tayong mga nakikitang programa na maraming paglabag dito sa parting ito. Mula Article 1 hanggang Article 3. Okay? Dito, ini-emphasize ng KBP ang right to privacy ng isang tao. Lalong-lalo na pagdating sa coverage involving children. Diba? Ano-ano ba ang mga programa na member ng KBP? Kasi dito guys, kung meron mga paglabag, meron din silang mga tinatawag na penalties. Okay? Tingnan mo
meron pa silang on-air decorum. Basahin nga natin sandali. On-air decorum. Ayan, under Article 28, person who appears in entertainment and variety programs such as hosts, MC, talents, guests, participants in audience, especially in live show, shall be decently attired and behave in a way what is considered appropriate in public based on the standards of the community where the program is aired. A person who appear in live programs, variety show, game show, and other similar programs shall not be embarrassed or insulted, ridiculed, harassed, or humiliated in whatever manner. On-air decorum. Persons who appear in live programs, variety shows, game shows, and other similar programs shall not be embarrassed, insulted, ridiculed, harassed, or humiliated whatever manner. Dito pa lang guys, ang dami-dami na nating nakikitang programa na may mga napapahiya. May na-insulto, may na-harass. Diba? Dito pa lang, sa section 2. On-air decorum. Ilang programa ang may ganyan? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Name some of them. Na may mga programa na namamahiya ng tao, na nakaharas ng tao, at kung ano-ano pa. Qualification of on-air program and persons. Persons who are allowed to handle programs shall have an adequate knowledge and competence for the job to ensure the integrity and credibility of the broadcast media. Persons shall adhere to the basic principles and ethical standards of journalism, including those provided in this code. Okay. So accreditation, bribery, blah, 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 and universal ethical standards. Article 23. And Code of the Conduct for Broadcast Media, pertinent Philippine laws, and other implementing rules and regulations as deemed adopted in this code. Violations of universally accepted ethical principles and Code of Conduct for Broadcast Media not otherwise specifically covered by this code shall be sanctioned with censure. Diba? Yeah, implementing rules and regulation, complaints in violation of this code shall be handled by KBP Standards Authority, which shall hear and rule. Naman pala pwede naman pala tayo mag-file ng mga complaint. No? Person, natural, and juridical who are granted airtime, whether by sale or donation, including black timers and independent producers, shall be required to execute an undertaking that they shall be liable jointly and severely with the station for all applicable penalties that may impose for violations of this code in this program. Individual who goes on the air during such airtime shall be required to execute the same undertaking. Okay, very interesting to. Penalties as amended July 21, 2010. So they have light offenses, serious offenses. Where are the serious offenses? And so, grave offenses. Asan yung decorum? Article ano yung decorum nila? Decorum 28. Tingnan natin. Ano yung mga ano nila? 28. Light offenses. Okay, walang 28. Walang... Ayun. So, yung Article 28 nila is a serious offense for violation of the following provision. So, Article 28 is under serious offense. For light offenses, for violation, when the violation is on TV. Wow. When violation is on the TV, on the individual, on the station. Serious offenses on the individual and from the station. So, kailangan lang natin guys malaman kung sino-sino ang mga members ng KBP. Whether the station or the individual. Okay? So,
kung tutuusin guys, no, kung babasahin nyo to lahat, if you're a member of KBP, my God, maigpit talaga sila. I remember a friend, no, si Coco Locoy. He's actually a member of KBP. No, nag-training siya sa KBP, tapos may pa-exam to actually. May pa-exam ang KBP. And you have to pass the exam. If I remember it correctly, kung yun yung pagkakasabi niya sa akin. Kaya tuloy yung kanyang tono ng pananalita parang nagbo-broadcast. But basically, ang galing niya. Ang galing niya. Anyway, balik tayo kay Atty. Libayan. Sinabi ng spokesperson yan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas nung Thursday, no? Kasi nga ang ruling diyan nila, no, na sinabi na yung dapat lahat ng broadcasters ng mga KBP members, KBP member networks, kailangan mag-undergo ng training on the KBP's Code of Ethics. Well, ako definitely, I agree with that. Tama naman yun. Parang nga talagang makapasok siya sa standards. But the thing is that, nasusunod ba yan? Even ng mga members, no? Individual members ng KBP. Okay? Kung mapapansin nyo nga guys, no? There are very big difference between yung mga anchors ng iba't ibang media outlet. Okay? So, depende. Like, halimbawa, news outlet. Yung mga news program nila rather, TV Patrol, 24 Oras, Saksi, SMNI, even sa TV5, 'di ba? So, may mga programa din that is beyond the news. Like, halimbawa, yung mga commentaries, such as Laban Kasama ang Bayan. Yan. Okay? Alam niyo nang very emotional, actually mabigat, ang mga nagiging topic madalas tungkol dyan sa, dyan sa, ng Laban Kasama ang Bayan. Ako, I'm a big supporter of that program dahil maraming naisisiwalat, no? Although, there are cases din na medyo kailangan magkaroon ng mas mahabang research patungkol sa kanilang mga nilalabas na information. However, dito sa mga sumunod nilang, pertaining doon sa pinaka-topic kung bakit pinatawag ang tawag dito, ang mga anchor ng Laban Kasama ang Bayan is sobrang natatawa ko. I find it pathetic sa totoo lang, and even to the point na may makikita kang ganito. 100 monthly salary for SMNI anchors who reported fake news versus Romualdez. Unang-una sa lahat, ang 100,000 na sahod ng isang anchor ay napakababa kumpara sa mga big networks. Okay? Do you really think sa ginagawa nitong dalawang to, ni Ka Eric at saka ni Dr. Badoy, is enough to put their lives, no, in danger? Diba? Sige nga, kaya nga tanungin ko. Kung si Dr. Badoy, no? Kung si Dr. Badoy, nagpa-practice na lang siya sa kanyang profession sa medicine. Yang 100,000, baka kinikita lang yan kada linggo. May mga speculations, may mga nagsasabi na ito daw yung amount, no, na ibinabayad sa kanila para lang mag-spread ng maling impormasyon. Kaya lagi ko sinasabi, make it make sense. Tuwing umuupo sila dyan sa programa nila, tuwing naglalabas sila ng mga impormasyon, ang kapalit niyan yung security nila at safety nila. Tapos binabayaran lang sila ng 100,000 kung totoo man to. Kahit siguro ako, I won't even dare, to spill many teas just for that amount. Mukha bang 100,000 lang ang kapalit ng buhay ko? Diba? Napakababa niyan. Actually, mas malaki pa nga yung mga binabayaran na trolls eh.
May mga naririnig tayong ano dyan. Yung mga trolls, tumatanggap ng, magkano? 10,000 per post? Oh, kung sa isang buwan, araw-araw ko mag-post, pa isa-isa, in 26 days, so magkano ka na? 260,000? Diba? Sa pagiging troll? Come to think of that. Kaya sabi ko sa inyo, make it make sense. Na pati yung sweldo ng mga tao, inuungkat. Okay, mga kabatas natin. Pinag-aralan na natin itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kabatas natin, ito ay isang private na samahan. Okay? Yung private na samahan na ito, mga kabatas natin, samahan ng mga broadcasters. Nakalagay nga dyan. Ngayon, sinasabi kasi nila, maraming lumalabas na kuro-kuro na, bakit ganyan ang ginagawa nila dyan at pinopuntirya lang sila at hindi pinopuntirya yung mga iba na katulad ng mga vloggers daw na nag-aala-ala newscaster. Diba? Parang si Vince World. Nakita niyo ba si Vince World? Na-feature natin yun. Diba? Nag-ala newscaster siya. Bakit hindi siya parusahan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas? Alam niyo yung dahilan kung bakit? Kasi hindi siya membro dito. Okay? If you are a member of the KBP, syempre, you should abide by the rules and regulations of the KBP. So, paano pala, dapat, tinanong natin to kay Attorney Libayan. Paano pala, Attorney Libayan, since hindi nga sila member, halimbawa, in the case of Dr. Badoy and Ka Eric, na di umano sila ay hindi member ng KBP. Okay? Wala pa naman, confirm na ba yun? Hindi natin alam. So, we're just gonna ask a question. So, sa mga cases na ganyan, na hindi sila member ng KBP, ano kaya magiging sanction ng network? Diba? Na they don't abide by the standards of KBP sa pagbo-broadcast. Dapat ba silang nakaupo dyan? Diba? I can only imagine, guys, no? How many times na pwedeng ma-sanction? No? Ano ba to? Per video? Per episode? Na mga umuupo as a so-called anchor or broadcaster ng isang programa? Diba? Maliban sa magkaroon sila ng criminal liability, magkakaroon din sila ng mga ganitong klaseng liability. No? Hindi man individually, pero as per network. Yung mga network na nagkakanlong ng mga programa na ang mga nakaupo doon na anchor or broadcaster ay hindi member ng KBP. Wala akong pipiliin na network, pero ang tanong ko lang is, anong gagawin sa kanila? Sino ang magkakaroon ng sanction? Okay? Si individual lang ba? O si network? Or si network lang? Kasi nga, ang member yung network, hindi yung individual eh. At hinahayaan ng network yung individual. Ako, I really don't mind kung isanction ng SMNI, si Dr. Badoy, at saka si Ka Eric. Sunod tayo sa tamang proseso, sunod tayo sa polisiya. Pero, kung gaganyanin nila si Ka Eric at saka si Dr. Badoy, dapat across the board ito. Lahat ng member ng KBP network na mayroong mga sitting anchor at saka mga broadcaster, maparusahan din. Gaya, no, ng gusto nilang gawin sa SMNI. Para fair tayo. Obviously, just like what I said, marami ding mga network, marami ding mga broadcaster, at marami ding mga anchor na nagkakaroon ng mga paglabag sa standard ng KBP. Diba? Wala tayong problema dyan. Even if I support the program of Dr. Badoy and Ka Eric, pag may mali sila, mali sila. Kung meron silang nilabag, nilabag nila. Diba? If they, kung talagang may paglabag rather, at kailangan silang isanction, go for it. Pero dapat hindi sila lang. Dapat pati lahat ng mga non-members ng KBP na anchor at saka broadcaster, masanction din. Kasabay nila.
Diba? Dapat ba maging selective tayo? Dapat ba SMNI lang? KBP. Ang madaling paliwanag dito, mga kabatas natin, yung SMNI kasi ay member ng KBP. Kaya syempre, dapat sumunod ka doon sa patakaran ng KBP. Kapag hindi ka sumunod doon sa patakaran ng KBP, mga kabatas natin, pwede kang parusahan ayon doon sa rules and regulations ng iyong grupo. Ngayon, kung ayaw mo naman na maparusahan, ganon, o ayaw mong maging under sa KBP, umalis ka. Okay? Ngayon, tingnan nyo mga kabatas natin, ang nangyari kasi dito, no, yung... Wait. Una-una sa lahat, what are the benefits kung member ka ng KBP? And if you're not, what are you missing? Diba? So we have to know exactly, we need to weigh in kung parang, okay, mas maganda kung member tayo ng KBP because of this, that, and those. Or hindi natin kailangan maging member ng KBP because of this, that, and those. Diba? SMNI legal representative, no, sinabi dun sa program na si Jeffrey Celis at Lorraine Badoy, yung sila daw yung naglalabas ng disinformation against rights defenders, journalists, members of the judiciary, and most recently House Speaker Martin Romualdez were not KBP accredited. So ito kasi may pag-amin mismo doon sa legal representative. Pero hindi ko maintindihan dito, mga kabatas natin, medyo may hindi magandang anong tawag dito, sentence construction dito. Kasi dapat itong SMNI's legal representatives bear that their program anchors Jeffrey Celis and Lorraine Badoy were not KBP accredited. Dapat dapat tinanggal na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi nga nung unang binasa ko ito, naguluhan ako. Bakit ako naguluhan? Kasi nga, nung binasa ko ito at hindi ko pa tinapos itong basahin, lalabas o parang pwedeng lumabas at ma-misconstrue ng mga tao na galing sa SMNI's legal representative, yung itong sinabadoy ay nag-spout ng disinformation against right defenders, journalists, members of the judiciary, and most recently House Speaker Martin Romualdez. Okay? So, hindi ko gusto yung construction ng sentence na ito kasi it is subject to misinterpretation, lalong-lalo na at hindi naman ganun kagaling sa English ang lahat ng Pilipino. At saka isa pa, sa sinasabi nila na itong si Lorraine Badoy at si Celis, panapanigan ko, hindi ko sila pinapanigan kasi unang-una mga kabatas natin, nagkaroon din ng grift. Yang mga yan, tungkol kay Mayor Magalong noon dahil sa pagpapakalat din nila ng hindi tamang impormasyon. No? Actually, yun. It's still there. It's being talked about. Pero ako rin naman, I want to be fair to everyone. Okay? I just want to be fair to everyone na hindi rin maganda na ganyan yung isisingit nyo. Only the network of SMNI itself, formerly the Suarez SAG Media Corporation, is accredited with the KBP. Lawyer Mark Tolentino told the House Committee on Legislative Franchises. KBP's Vice President for Legal and Regulatory Compliance, Lawyer Rudolph Juralbal, said that SMNI is lacking observance of the Code of Conduct. So ito na, no, yung SMNI. Tanong, SMNI lang ba? Diba? Excuse me. SMNI lang ba ang lacking in observance of the Code of Conduct? SMNI na ang binabatikos nila mga kabatas natin. Bakit SMNI at hindi si Jeffrey Celis at saka hindi itong si Lorraine Badoy? Kasi nga mga kabatas natin, hindi member si Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celis ng KBP. Okay? Hindi sila member ng KBP. Kaya nga hindi sila dumaan doon. The violation for allowing non-accredited broadcaster to go on air, that's the violation. The content is different, sabi ni Juralbal. Also, iba pa daw yung content. Ito, kasi na-hearing itong SMNI, mga kabatas natin, doon sa pagpapalabas nila, di umano ng hindi tamang impormasyon tungkol kay Martin Romualdez. Yun. Okay?
Kasi sinabi nila na si Romualdez Anyway guys, ayun, panoorin nyo na nga lang yung full video ni Atty. Libayan. Ang akin lang guys is that if they want to sanction both Dr. Lorraine Badoy and ka Eric Celis because of this violation, dapat gawin nila sa lahat ng network. Diba? Excuse me. Diba? Para patas. Huwag tayo maging selective. Hindi maganda yun. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin po ang inyong saloobin tungkol dito sa topic natin. What can you say about our discussion? Pag-usapan natin guys.